Naku po, malungkot na sinapit ni Robin Padilla. Hindi na ho nakayanan, kaya't ang kanyang desisyon biglang pinag-aaralan niya na kung paano magpatiwakal, magkitil ng sariling buhay. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, kapapasok pa lang na napakainit, malungkot na balita tungkol dito kay Robin Padilla na ang kanyang sagot sa problemang ito na pinag-aaralan niya na ang pagpatiwakal ng sariling buhay. Ang ibig sabihin ho, pagpakamatay, pinag-aaralan na ni Robin Padilla. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Ano ang naging dahilan, mga kaibigan? Kaunting padalang kung magugunita nyo na i-vlog ko ho kagabi na itong si Robin Padilla ay may problema at tinira ang mga bata, kabataan, lahat na lang ho ay tinira ni Robin. Ibig sabihin ay nagbigay siya ng pahayag sa mga kabataan at bata na mahina. Mga kaibigan, mahina daw ang mga bata ngayon. Sila daw ang bida noon, hindi katulad ni Robin Padilla. In one word, minaliit niya ang mga bata, mga kaibigan, mga bata ngayon. But kinuyugo siya at pinagtulong-tulungan na maraming nagagalit sa kanya. Subalit nahihirapan na ho si Robin Padilla. Hindi ho nakatiis. Kahit ang tanging sagot niya, sumagot ho siya eh. At ito ang kanyang desisyon at sagot. Pinag-aaralan niya na ang pagpatiwakal, pagpakamatay. Huwag mong gawin yan. Masisira ang buhay mo. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako. Panoorin hanggang dulo ang vlog na ito. Tingnan nyo ho ang kalukuhan na ginagawang ni Robin Padilla. Mantakin nyo ho. Pinag-aaralan niya na ang pagpapakamatay. Ito po, mga kaibigan. Ay, sandali, bago ko ibagi po sa inyo. Kayo po ba ay pabor dito sa mga galawan ni Robin Padilla? O any reaction dito ho kay Robin Padilla? Sa comment section may karapatan po kayong magbigay ng anumang public opinion. Eto na. Panahon namin. Tinawag ni Senator Robin Padilla na mahina ang henerasyon ng kabataan ngayon. Marami raw kasing nagsasabing depressed sila. Pero paliwanag ng isang psychologist, hindi kahinaan ang magsabi ng totoong nararamdaman. Narito ang report. Oops, sandali lang mga kaibigan. Puputulin ko sandali. Huwag po kayong aalis. Panoorin po ito. Sapagkat sa bandang gitna, ang ibabahay ko po sa inyo ay ang kalalabas pa lang na balita ho, na mainit-init pa. Robin Padilla, ang kanyang sagot ay pinag-aaralan niya ang pagpakamatay. Nandiyan po, ibabahay ko sa inyo. Patapusin lang po natin ito and connection. Dahil ito ho ang naging dahilan ng sagot ni Robin Padilla. Ito ho. Hihina. Ganyan tinawag ni Senator Robin Padilla ang kabataan ngayon. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa panukalang paglimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Kayo magagalit sa akin. Nako, maraming batang magagalit siguro. Pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Giit ni Padilla, hindi raw uso sa kanilang henerasyon noon ang salitang depression. Ni hindi nga raw alam ng senador ang ibig sabihin nito. Noong panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun eh, kung ano yung depression. Ngayon, Wala ka namang alam talaga eh. Wala ka naman talagang alam, Robin Padilla. Butit inaamin mo. Pero nag-aalam-alaman ka, wala ka naman talagang alam. batang maliit sasabihin, I'm depressed. Magulo. Pero nitong Nobyembre, ginamit pa ni Padilla ang salitang depressed nang ibasura ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malungkot na to. Malungkot, siyempre, depressed.
Buwalta naman ng psychologist at digital wellness advocate na si Rian Portugues o mas kilala sa Facebook bilang si Your Millennial Psychologist. Marami raw sa mga kabataan noon ang natatakot na magsabi dahil sa anyay katulad ni Padilla na kaysa maunawaan ang nararamdaman, mas hinuhusgan pa raw kaagad na weak. Kaya marami raw katulad ni Padilla ang nagtatago noon sa dilim para sarilinin ang mga problema at magkunwaring okay lang. Sana rin daw ay walang mangyari sa pamilya ng senador para lang maunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng depression. Paliwanag naman ng isa pang psychologist na si Elizabeth Pineda, maituturing pa ngang mas malakas ang kabataan ngayon dahil aminado sila sa kanilang nararamdaman. Hindi raw ito kahinaan. Lumalabas na mas strong ang mga kabataan because they don't see these mga symptoms na kahinaan. Ayan mga kaibigan, di ko na patatapusin. Dahil sa pahayag ko ni Robin Padilla, ay siya kinuyog ho ng mga eksperto, psychologist, na mali ang sinasabi ni Robin Padilla. Ito ho, ang sagot ni Robin Padilla. Binahay ko po yan dahil ito po ang naging dahilan. May sagot po dito si Robin Padilla na pinag-aaralan niya na ang pagpapakamatay. Nako, wag mong gawin yan, masisira ang buhay mo. Ay hindi na ho nakatiis sa mga banat ito, mga kaibigan, buhat sa Abante News, mga mahal kong taga-subaybay. Ito, Padilla sa mga mambabatikos, para sa bumabatikos, ibig sabihin, sa mga bumabatikos sa kanya, ito ang kanyang sagot. Talagang pinagtulong-tulungan siya, nabatikosin yan ang napala mo tuloy. Padilla sa mga mambabatikos, weak na mga kabataan, base sa datos. Ito po ang sagot ni Robin Padilla. Ako ang chairman ng Public Information at Mass Media. Mandato ko ang maging totoo sa taong bayan at huwag maging plastic o magpagkunwari sa mga sinasabi ko dahil yun ang katotohanan. Ang nagsabing mahina o weak ang kabataan ngayon ay ang mga datos ng suicide o pagpapatiwakal na aming pinag-aaralan sa aming opisina. Hindi bunga lang ng aming mungkahi o opinyon. Kaya kung nais nyo makatulong sa issue na ito mga kabataan, something about, stop talking about me. Stop talking about me. English speaking yun ayan maliwanag mga kaibigan. Ang sagot po ni Robin Padilla ay pinag-aaralan na daw ng kanilang opisina ang pagpapatiwakal, ang pagpapakamatay ng mga kabataan. Nako, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito, mga mahal kong taga-subaybay, dahil mayroon po tayong basya, nandyan, naka-flash sa screen, kung nasabi po natin na itong si Robin Padilla ay pinag-aaralan ang pagpapakamatay sa kanyang opisina, ay nandyan po ang katibayan. Hindi po si Robin Padilla ang magpapakamatay, bagkus ang sinasabi niya po dyan ay pinag-aaralan kung bakit nagpapakamatay itong mga kabataan na yanong magulong istorya ni Robin Padilla ay tawanan na lang po natin, mga kaibigan. Mayroon pong magulo to magulo na ang pagkatao nito, magulo pa ang sinasabi na hindi po makakatulong, bagkus nakakatorture po ito ng mga utak ng kabataan. Hindi po ako pabor dito na sinasabi ni Robin Padilla. Wala ho sa hulog. Isang like ko sa video nito mga kaibigan. Ano po ang masasabi nyo? Basta ang masasabi ko dito, tawanan po natin. At kung may napulot po tayo na magandang aral kay Robin Padilla, mayroon ba naman? Pulutin po natin, baka sakaling mayroon. Kung mayroon ho, pulutin po natin. Sa palagay ko ho, mayroon ba naman? Ang tanong. Wala ho tayong mapulot dito magandang aral para ikaw unlad ng pinag-uusapan at Republika ng Pilipinas. Bye-bye. Palakpakan.